Uy! Ang tagal ko na ding hindi nakapag-vlog. Anyway, kamusta kayo? Nilagnat na bang lahat dahil sa pabago-bagong klima ngayon dito sa Pilipinas? And yes, nilagnat ako ng halos 4 days, but ngayon is okay na ako. Plus, ubo na lang. So for today's video guys, panibagong loan off na naman yung pag-uusapan natin dito sa ating topic ngayon. But wait, syempre tatanggalin natin itong sombrero natin ngayon para mas komportable ako na makikonnect sa inyo. So ito na guys. Isa na akong kalbo. Ito na talaga yung bagong hair ko ngayon. Isa na akong certified na kalbo. At hindi ko alam kung bakit, anong pumasok sa isip ko, bakit ako nagpagupit ng ganito. But I think okay naman, di ba? Okay ba? So for today's video guys, pag-uusapan natin isang panibagong loan app na kakalabas lang sa Google Play Store. Hindi ko alam guys, kung panibagong loan app ba siya or dati siyang loan app na nagbago lang ng pangalan sa Google Play Store. Di ba may mga ganong scenario ng mga loan app na kapag once na nagka-issue or na-raid or nagka-problema sa kanilang applications, tinanggal sa Google Play Store, then bumalik ulit, nag-change na lang ng pangalan. Mga ganong loan apps. At ilang beses na din akong naka-encounter ng mga ganon. So kung interesado ka sa panibagong topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Pero bago natin simulan itong topic natin ngayon, gusto ko lang linawin sa inyo guys na hindi ako binayaran, hindi ako endorser at hindi rin ako sponsored nitong loan apps na to na babanggitin natin dito sa ating topic natin ngayon. Ito based lang naman sa experience ko kasi nag-try ako na mag-apply sa kanila. Plus, bago yung share download guys, kailangan muna natin itong tapusin itong video natin para aware kayo kung legit ba talaga itong loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. So, hindi na natin to patatagalin guys, Itong loan applications na babanggitin natin dito sa ating topic ngayon ay itong si B+ na halos bagong-bago pa lang siya sa Google Play Store at fresh na fresh pa lang siya. And na-curious ako dito sa loan applications na to guys, So, nung dinownload ko siya sa Google Play Store, then inopen ko yung kanilang applications, napunta na agad ako dito sa kanilang dashboard kung saan, nandito nga guys na nakalagay is welcome to B+. Then, meron nga siyang maximum na loan amount na 50,000. Yun daw yung pinaka-maximum na mahihiram natin sa kanilang applications. Pero syempre, pag bago ka pa lang or first time borrower ka pa lang sa nilang applications, syempre hindi pa tayo magsisimula sa mataas, kundi magsisimula muna tayo sa mas mababang amount. And dito nga guys, meron nga daw siyang loan term na 121 days. So, ganun daw katagal yung kanilang long term payment. And sa interest rate naman daw niya guys, meron siyang 0.05% daily interest. Yun daw yung daily interest nitong loan applications na to. And alam nyo ba guys na itong si B+ ay registered siya sa Securities and Exchange Commission at registered din siya sa AMLC or Anti-Money Laundering Council. But then guys, gaya ng sinabi ko sa mga recent na vlog ko, na hindi lahat ng under ng SEC ay sumusunod na sa tamang interest ng SEC. So fast forward guys, dahil nga gusto kong malaman kung legit ba itong panibagong loan app na to. Nagpagka-click to apply ko guys, napunta nga ako dito sa kanilang cellphone number na hinihingi nitong applications na to. So kailangan nga natin mag-provide ng ating cellphone number na gagamitin natin sa kanilang applications. Then may mag-send nga na verification code na ilalagay naman natin dito sa baba ng number na pre-provide natin. After nga natin ma-provide yung cellphone number na ginamit natin sa kanilang applications, babalik ulit tayo dito sa kanilang dashboard kung saan magpapakita nga itong privacy statement na kailangan nga nating i-allow or i-agree
yung privacy agreement nitong loan applications na to. So, kailangan natin i-allow yung ating SMS messages, camera access, memory access, location access, device information permissions, emergency contact permissions, installed apps, phone access, storage permission, calendar. So, yun nga yung hinihingi nitong loan applications na to. Ganun karami yung hinihingi niya na kailangan nga nilang ma-access sa cellphone natin. So, means guys, sasakupin ng loan applications na to yung ating cellphone. So, pag okay naman sa guys, no, at gusto mo nang mag-proceed, mapupunta naman tayo dito sa kanilang eKYC kung saan kailangan nga nating mag-provide ng ating isang valid ID na gagamitin natin sa kanilang applications. So, ito nga pala yung mga recommended na ID type na hinihingi nitong applications na to. Driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, at saka UMID ID. Pero kung wala ka nung mga binanggit ko na ID, meron silang other option which is TIN ID, voter ID, national ID, pag-ibig, or health card. So, pwede yun guys, no? Kung wala kayo ng mga recommended ID na hinihingi nila. Dito nga guys, no, kailangan nga nating picturean yung front ng ID natin. It's either pwede tayong kumuha sa photo album or pwede yung camera mismo na gagamitin natin sa applications. So, pag once na picturean mo na yung front ng ID mo, magkukusa ng malalagay yung pangalan mo doon, tsaka pati na rin yung number ng ID mo sa kanilang applications. Then after nun, mapupunta naman tayo dito sa photo with ID card kung saan kailangan nating mag-selfie sa kanilang applications. Then after nating ma-provide yung ating ID, pati na rin yung selfie natin sa kanilang applications, mapupunta naman tayo dito sa kanilang identity information kung saan kailangan nga nating mag-fill up ng ating identity information sa kanilang applications, which is kailangan nating fill upan itong education, marital state, number of credit cards, email, kailangan nga natin ilagay yung email natin sa lang applications. Plus, gender, residential address, at loan purpose. So, yun yung mga kailangan nating fill upan dito sa kanilang identity information, guys, no? And after ng identity information, mapupunta naman tayo dito sa kanilang work information, which is kailangan nating ilagay yung ating company address, company phone number, profession, work experience, monthly salary, at pati na rin yung address details natin. Then, after guys, ng work information, mapupunta naman tayo dito sa kanilang emergency contacts, which is kailangan nating maglagay ng at least 5 person na gagamitin natin as referral or reference sa kanilang applications. So, anyway guys, no, before anything else, bago tayo maglagay ng ating reference sa kanilang applications, make it sure guys na aware yung mga tao na or aware yung kakilala mo na gagamitin mo siya as reference para hindi tayo magka-aberya in case na hindi naman tayo nakabayad sa kanang applications at tinawagan ka or tinawagan sila, at least aware na agad sila guys na meron kang loan sa ganitong applications. So beware guys na maglagay ng reference number doon sa mga contact information na nilalagay natin sa ganitong klaseng loan applications. So, after nga guys ng contact information, mapupunta naman tayo dito sa kanilang withdrawal information, kung saan kailangan natin mag-provide ng ating e-wallet or bank account na gagamitin natin sa kanilang applications. It's either kung wala kang bank account guys, pwede namang GCash, Coins, Paymaya, GrabPay, Shopee, or OmniPay kung wala ka dun. Kung meron ka doon, isa doon sa mga nabanggit ko. And halimbawa guys, GCash yung nilagay mo. Ipo-provide mo pa dito guys yung pangalan nung GCash mo, middle name tsaka yung last name, tsaka yung e-wallet account. So yun nga yung kailangan nating i-submit dito sa withdrawal information. So dito nga kay B+ guys, no, nag-auto approve siya, which is meron na-approve nga yung applications ko, which is meron nga akong loan amount na in-offer sa akin na 2,000. Then makikita natin dito sa loan confirmation yung ating amount lang na ma-receive sa kanilang applications. So dito guys, no, wala siyang interest, pero meron siyang service fee na 760 pesos. Sa other fee wala rin siya. Bali yung amount lang na ma-receive natin sa kanilang applications is 1,240 pesos. So sa 2,000 na hihiramin mo sa kanilang applications, ang ma-receive mo lang na amount is 1,240
240 pesos. Kasi nga, meron siyang service fee na 760 pesos. And dito nga guys, no, hindi legit na 121 days itong loan applications na to. Kundi 7 days repayment lang siya. Kung saan, ibabalik natin after 7 days is 1,980 pesos. Bali yung sinasabi niya guys na 121 days is meron nga siyang tinatawag na 2 periods. Kung saan, yung first period niya is 7 days lang siya. Kung saan, babalik na natin yung 1,980 pesos after 7 days. Then, yung second period niya guys, yun na yung 121 days. Pero 20 pesos na lang yung ibabalik mo. Pero nakalagay dito guys, no, repay the first period installment on time. The second period installment will be waived. So, hanggang saan naabot yung 20 pesos na tinutukoy nitong applications na to na 121 days? Eh, napakalaki pa rin guys ng kaltas niya na 760 pesos. Yung kanyang service fee. Tapos 7 days repayment lang siya. So, nasa inyo pa rin guys kung maglo-loan kayo sa ganitong klaseng application. But for me guys, no, hindi ito recommended at hindi ko siya ni-recommend sa inyo na i-download nyo itong applications na to. Kasi mas lalo lang kayong mahihirapan kung sakali na maglo-loan kayo sa ganitong klaseng applications. So nasa inyo pa rin guys, no, kung mag-a-apply ba kayo sa ganitong klase ng applications. But for me guys, hindi pa din siya recommended kasi nga napakalaki nga ng kaltas at napakadali lang ng kanilang term of payment, like 7 days lang siya. So, hindi pa din siya okay at hindi siya makakatulong sa atin. So, yun lang naman guys, yung ating topic natin ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!